Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang drama at action movie na pinamagatang Sunflower. Now sit back and enjoy the movie. Sa unang eksena, pinakita ang isang lalaki na may pangalang Taysik na kakalabas lang sa bilangguan matapos makulong ito ng 10 taon. Papunta siya sa kanyang bayan kung saan inilista niya sa isang notebook ang mga bagay na kanyang gagawin ngayong nakalabas na siya sa kulungan. Pumunta siya sa isang kainan na tinatawag na Sunflower at balak makipagkita sa may-ari na walang iba kundi ang babaeng umampun sa kanya. Subalit wala doon ang babae kaya ang anak na babae nito ay pinayuhan siyang pumunta muna sa public bath at bumalik na lang mamaya. Pumunta si Taysik sa public bathhouse at inikesan sa notebook ang aktibidad na kanyang gagawin. Nahirapan siyang buksan ang locker ng kanyang gamit kaya nainis sa kanya ang gwardya dahil inakala nito na sinasadyang paglaruan ni Taysik ang susi ng locker. Dahil sa kanyang kakaiba at lampang itsura, binuli siya ng gwardya. Subalit nang tinanggal ni Taysik ang kanyang damit, nakita ng lalaki ang tattoo sa buong katawan niya at biglang umurong ang kanyang itlog dahil kanyang naisip na isang gangster si Taysik. Samantala, makikita ang ilang gangster na binubuli ang isang babae sa gilid ng kalsada. Ang mga gangster ay tauhan ni Changmu at Yankee, ang dalawang gangster na namumuno sa lungsod. Dalawang pulis ang makikitang nagpapatrol sa di kalayuan ngunit hindi nila pinansin ang kaguluhan at nanatili lang sa kanilang sasakyan. Si Changmu na nasa isang nightclub ay nilapitan ni Taysik para batiin ang dating kaibigan. Sobrang nirerespeto niya si Taysik at nabunyag na siya ay hindi isang pipitsugong lalaki. Yun pala, si Taysik ay dating gangster na kinakatakutan sa lungsod. Si Changmu at pati na si Yankee ay kinakabahan nang binisita sila ni Taysik. Pagkatapos na bisitahin ang kanyang mga kaibigan, bumalik na si Taysik sa Sunflower Restaurant at nakita ang babae na may-ari na malugod siyang tinanggap. Masaya ang kanyang ina na makita siyang muli matapos makulong si Taysik ng napakatagal. Kahit na siya'y ampun lang, sobrang mahal siya ng kanyang ina at trinato na parang tunay na anak. Humingi siya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan noon at sumagot ang kanyang ina na matagal na siyang napatawad nito. Kahit tanggap na ng kanyang ina na manirahan siya sa bahay, ayaw naman sa kanya ni Heju. Ipinahayag niya ang pagkamuhi kay Taysik at naisip na siya'y mahina dahil sa kanyang lalampalampang itsura. Bago matulog, determinado siyang hindi na muli iiyak, hindi na iinom ng alak at hindi na makikipag-away para maging isang mabuting tao at tutuparin ang pangako sa kanyang ina. Si Jo Pan-soo na tatakbo sa susunod na eleksyon ay makikitang nangangampanya sa palengke at nangako sa mga vendor upang iboto siya sa darating na eleksyon. Ang totoo, si Jo Pan-soo ay isang mafia na may layuning sakupin ang buong lungsod. Makikita si Taysik na nasa istasyon ng pulis at pumirma sa isang parole report na nagsasaad na muli siyang ibabalik sa kulungan kung gagawa siya ng krimen. Lumapit sa kanya ang pulis na si Min-suk at nagpayo na umalis na siya sa lungsod dahil ayaw sa kanya ng mga residente dahil sa ginawa niyang gulo ilang taon na ang nakalilipas. Subalit kinumbinsi niya si Min-suk na nagbago na siya at magiging ng isang mabuting tao. Plano din ni Taysik na ipatanggal ang lahat na tattoo sa kanyang katawan upang bigyan ng diin ang determinasyon niyang magbago. Subalit naudlot ang kanyang intensyon dahil kailangan niyang gumastos ng malaking pera upang matanggal ang lahat na tattoo sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nagpakita ang kanyang ina kay Pan-soo at pinahayag na hindi niya pinagbibili ang lupa ng kanyang restaurant para sa ipapatayo niyang mall. Nagbanta din siya kay Pan-soo na ilalantad niya ang kanyang baho kung patuloy na manggugulo ang kanyang mga tauhan sa Sunflower Restaurant. Sa sumunod na araw, nakahanap si Taysik ng trabaho bilang mekaniko sa isang auto repair shop. Si Min-suk at kanyang partner ay nagpapatrol nang makita si Taysik na masigasig na ginagawa ang kanyang trabaho. Sinabi ni Min-suk ang tungkol sa nakaraan ni Taysik na isang delinkwente. Isa din siya sa mga naging biktima ng pambubuli ni Taysik nang siya'y nag-aaral pa. Si Changmu at Yankee ay walang kalaban-laban noon kumpara kay Taysik. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga gangster sa lungsod ay pinapangunahan ni Choi Do-pil ay tauhan sina Changmu at Yankee. Dahil laging naghahasik ng gulo si Taysik, nakialam si Choi Do-pil at inutusan ang kanyang mga tauhan para patayin si Taysik. Subalit hindi inaasahang sobrang galing lumaban ni Taysik at madaling natalo ang mga tauhan ni Choi Do-pil. Pinatay niya din si Choi Do-pil sa huli kaya siya'y nakulong dahil sa kasong murder. Pagkatapos ng insidente, pumalit sa pamumuno sina Changmu at Yankee na nakipag-alyansa kay Jo Pan-soo. Bumisita si Min-suk sa pinagtatrabahuhan ni Taysik at nakilala ang kanyang employer. Binunyag ni Min-suk ang pinagkakakilanlan ni Taysik ngunit walang pakialam ang employer tungkol sa kanyang nakaraan dahil masipag siyang magtrabaho. Sa sumunod na araw,
Bumisita si Taesik sa eskwelahan ni Hiju at nagbabalak na kumuha ng kursong Ingles. Nang siya'y pauwi na, inatake siya ng isang lalaki na may pangalang Sungjin na meron palang gusto kay Hiju at nagselos dahil sa pagiging malapit niya sa babaeng kanyang gusto. Dinala si Taesik sa isang bakanteng warehouse at doon pinagbubugbog. Dahil determinado si Taesik na hindi na muling makikipag-away, pinagtulungan siya ng mga tauhan ni Sungjin. Subalit na sorpresa sila nang makita ang tattoo ni Taesik nang aksidente nilang mapunit ang kanyang damit. Pagkatapos ng insidente, lumambot ang kilos ni Hiju at ginamot ang sugat ni Taesik. Sa kabilang dako, nagdiriwang si Pansu sa kanyang pagkapanalo sa general election. Ngayong isa na siyang government official, balak niyang ibigay ang liderato sa pagpapatakbo ng pinakamalaking nightclub sa kanyang mga pinagkakatiwalaang alipores. Ngunit bago ang lahat, gumawa si Pansu ng isang kondisyon na kung sino man ang makapagpapaalis sa Sunflower Restaurant ay siyang mamamahala ng pinakamalaking nightclub. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Changmu ang kanyang mga tauhan na sirain ang Sunflower Restaurant. Subalit naabutan ni Changmu si Taesik sa lugar kaya agad niyang inutusang umalis ang kanyang mga tauhan. Humingi ng tawad si Changmu kay Taesik dahil hindi niya alam na dun siya nakatira. Pagkatapos nito, lumapit si Changmu kay Yankee at nakipagtalo dahil hindi niya pinaalam na si Taesik ngayon ay nakatira na sa Sunflower Restaurant. Samantala, nakuha na ni Taesik ang kanyang unang sahod at nagregalo ng pares ng sapatos sa kanyang ina at kamera naman para kay Hiju. Nabunyag na ang notebook na daladala ni Taesik ay regalo ng inang umampon sa kanya nang binisita siya nito sa kulungan. Mula noon, lagi niya nang isinusulat ang mga bagay na ginagawa niya sa loob at mga aktibidad na kanyang gagawin kapag nakalabas na siya ng kulungan. Aksidenteng nahanap ni Hiju ang notebook at binasa ito. Kanyang binura sa listahan ang pangarap na makapag-piknik ni Taesik bilang isang regalo. Sina Taesik, Hiju at kanyang ina ay nagpiknik sa isang parke at kumuha ng litrato gaya ng isang maliit na pamilya. Isang araw, nakita ni Taesik ang kanyang dating kaibigan na si Byungjin na nagtatrabaho bilang driver ni Pansu. Sinabi ni Byungjin na planong magpatayo ni Pansu ng malaking mall sa lugar. Ngunit ang kanyang plano ay nahahadlangan dahil sa Sunflower Restaurant na tumangging ibenta kay Pansu ang lupa. Inahayag ni Byungjin na maging alisto siya dahil mapanganib na tao si Pansu. Lingid sa kaalaman ng dalawa, minamatyagan pala sila ng mga tauhan ni Changmu at nireport ito sa kanilang amo. Inisip ni Changmu at Yankee na sinusubukang i-recruit ni Byungjin si Taesik sa utos ni Pansu. Dahil dito, gumawa sila ng plano para sirain ang Sunflower Restaurant at pati na si Taesik. Inalughog ng mga tauhan ni Changmu ang restaurant at pinagbantaan ang ina ni Taesik na ibenta ang kanyang restaurant kay Pansu. Nakita ni Hiju ang panggugulo at biglang pinalo si Changmu ng kamera sa ulo at dali-daling pumunta kay Taesik para magsumbong. Bago pa makarating si Taesik sa restaurant, nakaalis na si Changmu at mga tauhan nito at iniwang sira-sira ang lugar. Pagkatapos natulungan ang ina sa paglilinis, pumunta si Taesik kay Changmu at hiniling na dalhin siya kay Pansu. Nagmakaawa si Taesik kay Pansu na wag nang guluhin ang restaurant ng kanyang ina. Dahil alam niyang dating gangster si Taesik, inalok niya ito ng trabaho. Ngunit tinanggihan ni Taesik ang alok ni Pansu at sinabi na masaya na siya sa kasalukuyang trabaho. Nanliit si Pansu dahil wala pang nangangahas na tumanggi sa kanya. Gumawa si Pansu ng planong i-frame si Taesik upang maibalik siya sa kulungan. Inutusan niya ang mga tauhan na atakihin ang auto repair shop kung saan nagtatrabaho si Taesik upang masangkot siya sa gulo at ire-report ito sa mga pulis. Sa sumunod na araw, sinugod ng mga gangster ang auto repair shop at binugbog si Taesik. Hindi rin sila nag-alinlangan na saktan ng amo ni Taesik. Sa kabilang banda, nireport ni Pansu sa mga pulis ang tungkol sa pagkakasangkot ni Taesik sa isang away. Subalit napigilan ni Taesik ang kanyang sarili at hindi bumawi ng pag-atake kaya hindi siya inaresto ng mga pulis. Isang gabi, binisita ni Sungjin ang Sunflower Restaurant at sinabi kay Hiju na si Taesik ang pumatay sa kanyang kapatid na si Choi Do-pil ilang taon na ang nakalilipas. Nagalit si Hiju kay Taesik at humingi ng paliwanag sa kanyang ina kung bakit niya inampon ang taong pumatay sa kanyang tunay na anak. Sinabi niya na humingi ng tawad si Taesik habang nakaluhod at umiiyak matapos patayin si Choi Do-pil. Dahil dito, inisip niya na hindi masama si Taesik at nagpa siyang ampunin ito bilang kanyang anak. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina, sa wakas ay naintindihan ni Hiju kung bakit niya ito ginawa. Humingi ng tawad si Taesik kay Hiju at sinabing aalis na siya sa kanilang bahay, ngunit hiniling ni Hiju na manatili siya sa kanila. Sinabi niya kay Taesik na siya lang ang nagpapasaya sa kanyang ina at pinasalamatan pa siya sa pagpatay ng kanyang kapatid na laging basto sa kanyang ina.
Sa sumunod na araw, pumunta ang ina ni Taesik kay Pansu at nagbanta na isisiwalat ang kanyang krimen sa pag-utos kay Choi Do-pil para patayin si Taesik noon, kung saan meron siyang matibay na ebidensya na maaaring maghatid sa kanya sa kulungan. Narinig ni Byung-jin ang kanilang usapan at sinabi kay Taesik na maging alerto siya dahil gagawin ni Pansu ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Umaksyon na si Pansu at inutusan ang mga tauhan na atakihin si Hee-ju na tumatawid sa kalsada. Pinukpok siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo kaya kailangan niyang dalhin sa ospital para sa masinsin ng panggagamot. Dahil nadamay na ang kanyang anak, nagpasya na ang ina ni Taesik na ibenta na ang Sunflower Restaurant para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pagkatapos nito, pumunta si Taesik kay Pansu at sinabi na pumayag na ang kanyang ina na ibenta ang restaurant at aalis na sila sa bayan. Hindi inaasahang humiling si Pansu na gawing paralisado ang kanyang kanang kamay upang hindi na siya muling makapanggulo. Si Byung-jin ang siyang gagawa sa pagputol ng ugat ni Taesik, ngunit sinugatan niya lang ang kamay ni Taesik ng hindi peligrosong hiwa. Pagkatapos nito, pumunta si Taesik kay Hee-ju at sinabi na lagi siyang poprotektahan. Kahit sa kanya na ang Sunflower Restaurant, hindi pa din nakontento si Pansu at inutusan si Yang-ki na patayin ang ina ni Taesik at kunin ang ebidensyang magsasangkot sa kanya nang tangkain niyang patayin si Taesik ilang taon na ang nakalilipas. Ginawa ni Yang-ki ang utos sa pagpatay ng babae at kinubli ang pagkamatay bilang suicide. Nawasak ang puso ni Taesik nang malamang patay na ang kanyang minamahal na ina. Sa simula, inisip niyang nagpakamatay ang kanyang ina, ngunit tila nakahanap siya ng clue nang makita ang hikaw ni Yang-ki sa lugar ng krimen, kaya kanyang narealize na pinatay ni Yang-ki ang ina sa utos ni Pansu. Nang malaman ang totoo, hindi niya na kayang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Umiyak siya habang umiinom ng alak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Pansu at ang iba pa niyang mga tauhan ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa pagkakakuha ng Sunflower Restaurant. Ngunit bigla silang nagulat sa tunog ng pag-iyak ng isang lalaki na walang iba kundi si Taesik. Sinabi ni Taesik na sinira niya na ang kanyang pangako sa ina at papatayin niya ang lahat na nandun sa lugar. Inutusan niyang umalis si Byung-jin maliban lang kung gusto niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Kahit na siya'y mag-isa lang, nagawa niyang patayin ang lahat ng tauhan ni Pansu kabilang na si Sung-jin, Chang-mu at Yang-ki. Nagawa niya ding patayin si Pansu at sinunog ang kanyang nightclub. Habang siya'y sugatan at napapalibutan ng apoy, natandaan ni Taesik ang mga magagandang alaala kasama ang kanyang ina at si Hee-ju. Sa huli, hinayaan niya ding mamatay ang sarili sa naglalagablab na apoy. Sa huling eksena, pinakitang magaling na si Hee-ju at siya ngayon ang pinakamatalinong estudyante sa mathematics department gaya ng kanyang pinapangarap. Makikita si Hee-ju na ginugunita ang mga magagandang oras na kasama si Taesik at kanyang ina. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.